Sinimula na ang 3 araw na roundtable discussion kaugnay sa proposed measures na Signage Official Language Act, Bangsamoro People's Initiative Act at Public Petitions Act. Ang news now mula kay Naphtali Velarde. Sa unang araw ng talakayan, nakatuon ang usapin sa Parliament Bill No. 176 o ang Signage Official Language Act na naglalayong gawing English at Arabic ang mga opisyal na wika sa lahat ng pampubliko at pribadong signage sa rehiyon. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng panukalang ito na itaguyod ang Arabic literacy habang pinapangalagaan ang kultura at relihiyosong pamana ng Bangsamoro. Karamihan sa mga stakeholders mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, akadim at mga LGU ay positibong tumanggap sa panukala. Binigyang diin ang papel nito sa pagpapatibay ng religion identity habang nananatiling inklusibo sa mga hindi Moro na residente. Ibinahagi ni Dean Philip John Pohas ng Cotabato State University College of Law ang kahalagaan ng malinaw na mga patakaran sa placement, sukat at tamang paggamit ng Arabic scripts sa mga signage. Samantala, iminungkahi ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage na isama rin ang mga lokal na wika at ang paggamit ng Jawi o Kirim writing systems. Hinimok naman ni Office for Settler Communities Executive Director at MP Susana Anayatin ang interagency coordination upang matiyak ang tamang pagsasalin, maayos na monitoring at epektibong pagpapatupad ng batas. Nagbigay din ng suwestyon ng mga kalahok para sa mga persons with disabilities at mga hakbang laban sa maling impormasyon. Ito na ang ikatlong bahagi ng serye ng mga konsultasyon, kasunod ng mga naunang pagpupulong sa Marawi City para sa mga stakeholders ng Lanao del Sur at Zamboanga City para sa mga island provinces. Ayon kay Committee Chair Shah Elijah Dumama Alba, magpapatuloy ang talakayan sa Miyerkules para sa diskusyon hinggil sa Bangsamoro People's Initiative Act. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.